Ganito, tungkol sa business hindi muna kayong dumiretso ng business. Lalo na kung wala ka namang malay sa ginagawa mo sa pagnenegosyo, wag. Ang pinakamabilis at ang pinakamagandang transition pagdating sa business, yung hobby mo. Kung ano yung hobby mo? Kung ang hobby mo magtindahan, di magtindahan ka. Wala kang ginagawa, nasa bahay ka lang, magtinda-tinda ka ng mga kung ano-ano. O ang hobby mo, magluto, mahilig ka magluto. Magluto ka, tapos ibenta mo yung niluluto mo, tapos yun na rin yung gawin yung tanghalian at saka hapunan. Mahilig ka magluto ng merienda, magluto ka ng merienda, tapos ibenta mo, tapos yun na rin yung merienda ninyo sa pamilya. Diba? Ang pinakamagandang transition sa negosyo, huwag mong tawaging negosyo. Simulan mo muna sa hobby, tapos gawin mong hanap buhay. Hindi ka mamamali pag tinawag mong hanap buhay yung negosyo. May formula ba ang pagbe-business? Alam mo, specifically, wala. Merong best practices, merong theories, yun yung tinuturo nila sa eskwelahan. Pero yung parang one size fits all, walang ganun. Walang ganun. Iba-iba One size pa rin fits all. talaga. Wala. Malaking bagay pag nakatapos ka ng business administration, business management, 'di ba? Tapos nakapag-masterals ka pa. Malaking bagay 'yon. Alam mo yung mas malaki yung chance mo na mag-succeed. Pero wala pa ring guarantee 'yun. Paano ko nasabing walang guarantee? Kasi tignan mo, kahit naman gaano kalaki yung negosyo, tinatamaan pa rin ng kung ano-anong kaletse yan eh. 'Di ba? Tingnan mo, parang katulad nung yung regular kong hinahalimbawa, yung 'di ba meron Toy Kingdom dito sa Mega Mall at saka sa iba pang SM. Sa Amerika, alam mo, palagay ko sa Amerika kinuha yung konsepto nun. Merong Toys R Us sa Amerika. Yung Toys R Us, sobrang laki na nun. Bilyonaryo na yung kumpanya na yun eh. Pero tignan mo, nag-fold pa rin. Ang Nokia, wag naman sabihin sa akin hindi sila kumukuha ng mga MBA. Diba? Nokia. O tignan mo, sales nila ngayon, bagsak. Number 1 sila dati sa buong mundo. Ang Kodak, ganun din. Tignan mo, bumagsak din. Kasi hindi naman guarantee na kapag nakatapos ka ng MBA, magsasucceed yung negosyo habang buhay. Hindi ganun. Siyempre, nag-iiba pa rin yung trenches ng merkado. Ngayon, ang trenches may bundok. Pag nakaakyat ka, successful yung negosyo mo. Tapos susunod na panahon naman, ang trenches naman, pailalim naman. Dapat makapunta ka sa ilalim para mag-succeed yung negosyo mo. Diba? Hindi mo alam kung ano trenches eh. Tapos yung trenches, gumagalaw yan every now and then. Ang tawag nila doon, market psychology. Nag-iiba-iba ang market psychology. Pero masyado ng technical eh. Pag-usapan ngayon natin yung mga ibang mga tanong nila.